Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, nagpagawa si Sir Alden mga kasambreros ng sing-sing na kasing hugis mga kasambreros itong kaya Katreng, no? Kaya attorney mga kasambreros. Napansin ko ito nung nakaraang araw kaso I didn't pay attention until someone posted. O diba English? May nag-post mga kasambreros sa TikTok kanina na nagbigay ng emphasis dito nga sa sing-sing, no? Ni Pops Alden mga kasambreros kung saan siya yung naka-side view. Tapos parang parang ganun na action or gesture mga kasambreros. Dito tingnan niyo mga kasambreros, tapos itong kay Ma'am Catherine naman, itong sa nung Star Magic Ball nga mga kasambreros. Tapos sa kaliwa rin siya nakalagay mga kasambreros. Magkasing hugis sila, tapos parang may iba rin na yung parang brooch na parang hugis ibon mga kasambreros, yung parang signifying na malaya ka na or dove mga kasambreros. It's pa simbolismo kasi ng dove or ng kalapati mga kasambreros ay malaya. So ibig sabihin malaya na si Ma'am Catherine sa kanyang past relationship mga kasambreros. And she's now happy, no? At privately happy mga kasambreros with Sir Alden mga kasambreros, no? So napansin ko talaga ito. So ibig sabihin parang nagpagawa si Sir Alden ng sing-sing na kasing hugis itong kay Ma'am Catherine. Kasi dati wala naman siyang ganyan eh. Yung kanya lang is talagang relo mga kasambreros. Talagang OC na OC siya sa relo mga kasambreros, no? So dito ko napansin, no? Kanina nang pinost ito mga kasambreros. Although nung nakaraan, no, sa Edis, tapos yung sa Guillermo Mendoza, ay suot-suot niya rin yung ring na yun mga kasambreros, parang palatandaan na sa every event ay kasama niya Sir Alden mga kasambreros, every important event mga kasambreros, kagaya ng awarding doon sa Guillermo Mendoza at saka dito sa Edis nga mga kasambreros, suot-suot ni Pops Alden yung sing-sing na ito na kanyang pinagawa mga kasambreros, kasing hugis nung kay Ma'am Catherine mga kasambreros. And sa kaliwa rin niya nilalagay, no? Parang agreement or parang covenant nila mga kasambreros. So yan po ang peg dito. Yan po ang peg dito mga kasambreros. Tapos itong sa TikTok niya kanina, sabi dito sa post ay what makes Alden Richards successful? Sabi niya dito, more than the awards in the name, it's his heart and his vision for the common good, an inspiration not just to us but for many. And we can proudly say we are his fans, his A-team, because of the love he makes us every time. Kaya mahal na mahal namin siya dahil damang-dama namin ang pagmamahal niya. Being a fan of a good man is an honor. I stand a good man. So ganun mga kasambreros. Love you, Alden Richards. Grabe, no? So admin din ito mga kasambreros ng A-team, no? Alden Richards team mga kasambreros. So kaya tayo po ay team panatag mga kasambreros, ha? Pumanatag lamang tayo mga kasambreros. So and then ito, next item natin mga kasambreros, Instagram story ni Sir Alden, parang Iron Man na parang may related sa bike mga kasambreros yung kanyang ginawa dito, or parang robot yung kaliwang yung kaliwang mukha niya mga kasambreros, pero yung kanyang damit kasi is UAE, damit ito ng mga siklista o ng mga nagbibisikleta mga kasambreros. So medyo medyo related sa kanyang ginagawa na siya ngayon nagbibisikleta mga kasambreros. And then ito, nababash si Sir Alden dito, no, sa kanyang kay Ma'am Julia Barreto mga kasambreros. Kasi sobrang close na close, tapos parang sobrang clingy, sobrang clingy sa mga girls kasi si Sir Alden mga kasustano na kapag nakasama sa mga trabaho. And dito ay yung mga nag-iintriga, wag na po nating sirain mga kasambreros, kasi si Ma'am Julia ay may Gerald Anderson na po, no? At saka sila po ay friends lang po mga kasambreros, knowing na sila po ay magkasama sa Casino Plus mga kasambreros, no? Na trabaho or na project nga mga kasambreros. So yung mga lang talaga, yung mga ibang tao na hindi nakakaintindi. Although sa part ko yung point of view ko naman dito, si Sir Alden kasi pag sa sobrang clingy niya sa mga girls, mga kasambreros, okay lang sa mga may mga edad na or sa mga heads niya or sa mga bosses ng mga kasambreros sa GMA or sa ABS-CBN. Okay lang na parang sobrang gentleman niya, no?
Tapos tulad nito, pero pag sobrang ano ka, clingy, may disadvantage din kasi alam mo naman ng mga tao, no, talagang pag sobrang close ka tsaka touchy ka sa mga babae, tulad nung kay Mama kay Mama Julian San Jose at saka kay River Cruz ay medyo na ano din nga, medyo na off na, medyo natawa na lang si Sir River Cruz kasi sobrang parating humahawak sa mga balikat ng babae. Something like that. So ano siya, physical touch, no? Isa rin sa mga languages of love ni Pops Alden, yung physical touch. Yung touchy siya mga kasambreros na tao. So minsan mapalalaki, babae. So aakbayan niya mga kasambreros kasi nga yun yung kanyang parang komportable siya sa ganun. Although sa iba, medyo awkward mga kasambreros. Pero sana, no, may mga times na bawas-bawasan din ni Sir Alden, yung lalo na kapag mga dito kasi may boyfriend na si Ma'am Julia, so he knows how to distance himself, no? Yun ang sabi niya kapag may mga karelasyon na mga tao, alam niya kung saan siya lulugar mga kasambreros. So yun po, no, talagang ano lang, kay Ma'am Kim Chiu, no, talagang close na close sila mga kasambreros. Pero dapat yun nga, no, medyo bawas-bawasan lang konti sana para hindi ma-bash si Sir Alden kasi kawawa naman, mabuting tao tapos binabash lang ng mga hindi gaanong kilala siya. And then ito, so dito ko nalaman na si Ma'am Kule Desma, 2018 pa, or dati pa, talagang close na sila ni Sir Alden, no? Parang birthday celebration niya daw, sabi ni Ma'am Kule Desma, posted niya nung after nga ng Eddie. Sabi niya dito, Alden is really the sweetest. God bless you more, Alden. Napakabuti mo, sabi nga ni Ma'am Kule Desma after nung Eddie's Choice Awards nga na ano sila hug mga kasambreros, no? So ayun po, si Sir Alden kasi walang mama, so parang mother figure ay sa mga ahead sa kanya, parang mother figure ang tingin niya mga kasambreros. And sobrang bait, no? Yun talaga yung kanyang yung kanyang talagang ugali mga kasambreros. Sabi pa ni Ma'am Ku, bumped into this young man at the 8th Eddies, someone who's like a son to me, sabi ni Ma'am Ku. So proud of him, even with all the fame and success, he's remained kind, grounded, and full of respect. So grabe, no? Talagang totoong-totoo ito mga kasambreros, and pagpalaan din po kayo, Ma'am Kule Desma. And then ito, Instagram story ni Sir Alden. So parang ano siya, jersey, 50 yellow jersey. So wag mong sabihin, Paps, nabibilhin mo rin itong 50 na jersey na yellow. Kasi parang ito rin yung kulay ng Tour de France, at saka isa rin sa mga parating sinusuot ni Ma'am Catherine itong kulay dilaw mga kasambreros. So pero sobrang dami, no? Baka bibilhin na naman ito ni Sir Alden mga kasambreros, no? Kasi minsan pag nag-Instagram story yan, tulad ng sapatos, binigay niya kay Ma'am Catherine mga kasambreros, no? Parang running shoes or workout shoes mga kasambreros. So ganon, bibilhan mga kasambreros. So actually that is it, no, sa ating Catherine items. So abang-abang pa kayo, no? Tomorrow is another day. And mag-ingat po tayo ha sa mga apektado po ng bagyo at baha. God may protect you po, no, sa mga apektado po ng typhoons at saka ng calamity natin mga kasambreros. So yan lamang po. Today is July 25, 2025, Friday na po. Sana po ay panginoon po natin ng Word of God. And blessed evening po ha sa bawat isa. Para po sa ating Word of God, ay sobrang ganda po nito mga kasambreros. Sorry po, umuulan sa amin. Ang title, Liwanag ng Diyos. Isaiah chapter 60 verses 1 to 2. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you, upon us. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. Napakaganda nito mga kasambreros. It speaks about the power at ang light, ang liwanag ng Diyos na hindi po na-overcome at hindi na-overpower ng anumang kadiliman o ng kaaway mga kasambreros. Imagine natin yung araw ay 15 million degrees Celsius. Napakaliwanag, di ba mga kasambreros? Minsan kapag hindi natin matutok yung ating mga mata, diretsa mga kasambreros sa araw kasi nga sa sobrang liwanag nito mga kasambreros at init na rin. How much more na ito po ay nanggagaling, no? Ang liwanag niya ay nanggagaling sa Panginoon. Ang Diyos ang nagbibigay ng liwanag mga kasambreros sa mga stars, sa moons, sa sun mga kasambreros, and so on. Grabe, no? So dito natin makita na
yung liwanag, yung glory, yung kadakilaan, yung illumination ng Panginoon, yung radiance ng kanyang glory ay wala pong makakapatay mga kasembreros. Hindi gaya ng ating mga ilaw na pwede ma-brown out, na ating mga lampara na pwede mamatay dahil sa hangin o sa ihip mga kasembreros. Ang liwanag ng ating Diyos ay hindi mga kasembreros. And Isaiah chapter 60 verses 1 to 2 is about the future glory and illumination that God's people will experience. So this is futuristic yung mga darating na panahon mga kasembreros, and even up to this day, no? Symbolizing a time of spiritual awakening and abundance after a period of darkness and despair. So, si Prophet Isaiah dito ay na-witness niya, no, yung mga tao na wala ng pag-asa, na-discouraged, na-disappoint, and he is encouraging and strengthening yung mga tao. Pinapalakas na yung loob ng mga tao, mga kasembreros, kasi nga darating at darating ang ating liwanag, ang liwanag na nagmumula sa Diyos, mga kasembreros, at saka hindi ito mapapataob or matatalo ng kadiliman, because He is omnipotent or all-powerful, mga kasembreros. And napaka-powerful at saka uplifting na message ito, mga kasembreros, kasi nga si Prophet Isaiah ay dinideclare one more time at nire-remind tayo ng Diyos natin ay makapangyarihan at napakaliwanag sa lahat, no? Maliwanag na maliwanag, mga kasembreros, at hindi namamatay, no? Hindi siya napupundi yung liwanag na ito, mga kasembreros, hindi gaya ng ilaw dito sa mundong ito. At dito, we are reminded to arise and shine because the light of God has come upon us. The imagery of light symbolizes God's presence. Kaya yung ilaw, mga kasembreros, ay yung kanyang kaluwalhatian o ang kanyang kadakilaan, guidance and blessings shining upon our lives. It is a call to embrace and reflect this divine light in all that we do. Ang verse na ito, mga kasembreros, ay a reminder sa atin na when we feel surrounded by darkness or challenges, ang verses na ito ay nag-encourage sa atin na itaas natin ang ating paningin sa Panginoon, mga kasembreros, and stand tall, no? And let God's glory radiate through us. It also speaks to the potential and power that work within us, mga kasembreros, na pwede tayo maging source ng ilaw, no? Pwede tayo maging source ng hope, ng encouragement, ng enlightenment, mga kasembreros. And yung pagiging natin, kunwari mabait tayo, no, loving tayo, patient tayo sa ating magulang, merciful tayo, nagpapatawad tayo, tender-hearted tayo, caring tayo, humble tayo. So yung mga fruit of the Holy Spirit, kapag dala-dala natin yung sa ating ugali, mga kasembreros, nagiging ilaw tayo sa kanila, no? Which in return ay nag-illuminate from God the Father to our lives, mga kasembreros, and nagiging blessing tayo sa iba. So yun, mga kasembreros. So that's one way of saying na we are carrying the torch, the light of God, sa pamamagitan po ng ating buhay at sa pamamagitan ng mabuting ugali na na-plant or naitanim sa atin ng Holy Spirit. So maging encouragement tayo sa ibang tao, no? Especially sa ating family. So let us take heart in these words and remember that we are vessels of God's light and love. May we heed the call to arise and shine. No? Hindi tayo tatamad-tamad, mga kasembreros. So Prophet Isaiah is calling us na maging masipag tayo, no? Maging masipag tayo, mag-shine tayo, yung ilaw natin, tumulong tayo kung kinakailangan, kung may kailangan ng love, kung may kailangan ng patience, kung may kailangan ng mercy, kung may kailangan patawarin natin, mga kasembreros, kasi napakaikli ng buhay para maging bitter tayo. Knowing that with the presence of the Lord upon us, we have the strength and grace to overcome any darkness that may come our way. We should strive to be reflections of God's glory, spreading His light and love to all those around us. Napakaganda, mga kasembreros. Isang promise, isang call na mag-act tayo, mga kasembreros, kasi merong divine intervention ng Diyos sa verse na ito sa pamamagitan nating buhay, speaking to the transformative power of God's light. Sorry po, medyo malakas ang ulan, mga kasembreros. Ang verses na ito ay merong nag-contain pa ng larger prophetic vision given to Isaiah, mga kasembreros, no, as a mean to encourage the people of Israel during the time of despair and exile. So
When we consider a community that has faced a natural disaster, initially experiencing despair and hopelessness, yet as people come together to rebuild, we often find strength and hope in their collective efforts. So ganun din sa atin mga kasamira, sa Isaiah chapter 16 verses 1 to 2, ay kung meron mang nasira sa ating buhay, kung meron mang broken ngayon, tayo ba ay nahihirapan, tayo ba ay may problema sa ating relationship sa asawa, sa anak, sa kapatid, sa kaibigan, kung meron mang kailangang i-rebuild, no? Kung kailangan dapat ayusin, dapat na ipatayo muli mga kasembreros, ay dapat gawin natin ito. Let's allow the message and the redemptive power, the light, no? Yung liwanag ng Panginoon mga kasembreros na mag-radiate ulit sa ating buhay at mag-transform din ng ibang buhay. So napakaganda, no? We allow God's light to penetrate the hearts of those who are seeking Him by being bold and unashamed in sharing our faith. So huwag tayo matakot kapag nag-share tayo ng ating pananampalataya about kay Lord Jesus Christ. Huwag po tayo mahiya kasi kapag ipinahiya natin ang salita ng Panginoon, ikakahiya rin tayo ng Diyos Ama mga kasembreros, no? Furthermore, letting God's light shine through us involves living a life of authenticity and integrity. So papasok talaga dito yung honesty at saka integrity mga kasos. Yung pagiging totoo, no? Pagiging totoo natin sa ating sarili at unang-una sa Panginoon. So, as an application, it's time to awaken from our slumber and radiate the brilliance that lies within us. So, yung slumber, yung pagiging tamad natin, no? Yung parang tamad tayong kumilos, nagiging lackadaisical tayo, mga kasembreros, no? Huwag po ganun, dapat arise, no? Kung kailangan bumangon tayo at saka gawin natin ang dapat gawin as God commanded us to do. The divine light is ready to shine through us, illuminating the world with love and compassion. Embrace this opportunity to stand tall, spreading positivity and kindness to everyone we meet, no? Napakaganda mga kasembreros. So this is a call to everyone na liwanag ng Diyos ay it's not just about their para display, para na sabi ng Diyos ay Diyos, no, at hari ng mga hari, yes, but we, no, sa ating sarili ay may role tayong gagampanan. And kapag ginagawa natin ito na may buong puso at buong pagmamahal, nagiging madali nilang siya. Actually, parang nagpapasarap pa siya lalo ng buhay, nakakapag-fulfill at saka nakakapuno ng purpose mga kasembreros kapag ginagawa natin ito, because we know that we are living a life full of God's glory and the goodness and love and mercy and forgiveness and in all mga kasembreros. Napakaganda, no? Sinama po sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa na nagbumula sa Diyos mga kasembreros at ang kanyang dakilang liwanag, ang kanyang radiant glory mga kasembreros na tayo po ay gagawing vessel at instrumento ng kanyang kabutihan at pagpapala sa iba. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.